Kala ata nitong mga Chinese na to, uto-uto tayo. Biruin nyo ba naman, nakipagbulahan ho ang China sa bansang Pilipinas hingil sa issue dito sa West Philippine Sea na kumbaga wag na daw nating palalain. Dapat daw magkasundo na daw ho tayo. Paano tayo magkakasundo? Eh, hindi naman kayo sumusunod sa international law. 'Di ba? Imagine, sa mismong teritoryo namin, sa mismong sinasakupan ng exclusive economic zone namin, ginagalaitin nyo kami. Abay, sino ba namang hindi magre-react dyan? Buti na lamang ho, si Pangulong PBBM, pinangako at sinabi niya sa sambayan ng Pilipino, walang ni isang katiting or maliit na teritoryo ang isusuko dito sa mga, diba, mga taga-ibang lahi. Ipaglalaban yan ho ni Pangulong PBBM. So ngayon, nakita ko kasi itong balitang to. Grabe makipagbulahan tong mga hinayupak na to. Kalaatan nila, uto-uto tayo na sasabihin, magkasundo na lang daw, ganito, ganyan. Tapos, syempre naman, kung makipagkasundo tayo, baka hindi na i-modernize ang ating mga kagamitan, di ba? Kagamitan ng AFP at ng PCG. So, kaya ata sila nakikipagkasunduan para hindi na daw tayo alam niyo yun guys, makapag-modernize ng mga gamit. Kasi, ang nasa isip nila ay magkasundo na kami. Hindi na nila yan i-upgrade yung mga gamit na yan. Eh, pero hindi naman tayo uto-uto, di ba? Oo, magkasundo tayo sa, alam niyo yun, sa salita. Pero hindi naman kami magpapauto na hindi kami mag-upgrade ng mga gamit namin. So anyway, para din naman kasi tayo nakikipaglokohan dito guys sa sinto-sinto kung maniniwala tayo na talagang totoo nang magkasundo ang China at ang Pilipinas. Mamaya meron akong ikukwento sa inyo, pero panoodin muna natin tong balitang to. Nag-usap na ang pamahalaan ng China at Pilipinas kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea at napagkasunduan ng dalawang panig na wag nang palalain pa ang tensyon. Yan ang ulat ni Mark Betan. Sa tingin nyo ba guys, sino yung nagpapalala ng tensyon? 'Di ba? Tayo lang naman kasi sa part natin as a Pilipino, imagine, yung mga mangingisda natin dyan, nangingisda lang naman. Anong ginagawa nila? Tinataboy nila. Wina-water cannon, nilalagyan ng floating barriers, at kung ano-ano pa. Tapos, sasabihin nyo na huwag palalain ng tensyon. Sino yung nagpapalala ng tensyon? Hindi naman ho kami. Kayo. Diba? Patuloy na inaaksyonan ng kinatawan ng Pilipinas sa China ang usot sa relasyon ng dalawang bansa. Sa eksklusibong panayam ng PTV kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz, kinumpirma ng opisyal na nakausap na niya ang Chinese government hingga sa issue sa West Philippine Sea. Kahit nakausap na yan guys, kung ano pa man yung taong kinausap na yan, hindi pa rin natin kontrolado ang mindset nitong mga Chinese na to. We are not sure, we are not 100% sure na totoong magkasundo na tong dalawang bansa na to. Kasi, sa kanilang part, di ba, pinagmumukha nga tayong masama Imagine, di ba, alam niyo yung pinalabas silang propaganda na tayo daw ho ang bumangga sa, di ba, tayong resupply mission, Philippine Resupply Mission boat, ang bumangga sa China Coast Guard vessels. Kung iisipin nyo guys napakaliit na barko natin, tapos tayo yung babangga sa kanila. Di ba? Dati ba kayong bobo? Imagine, di ba? Sino yung, sa tingin nyo guys ngayon na sinabi nilang magkasundo, sa tingin nyo, maniniwala pa ba tayo? Diba? All we need to do is to upgrade and modernize yung mga kagamitan natin dito sa PCG at dito sa AFP. Para naman ho kung sakali, meron tayong laban. Pero wag naman mangyari yung digmaan na yan, yung warla-warla na yan. Hate na hate ko yan. Kumbaga, ayun, mag-prepare tayo for the future. Nagigets nyo? Sunod ito ng kautusan sa kanya ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nagparating sa China ang lain ng Pilipinas matapos ang pinakahuling insidente sa issue. We continue to engage with our Chinese neighbors on various levels, here, on the ground level, as well as other levels up through the diplomatic channel especially. And we have made it clear to the Chinese about our unshakable
position in terms of maritime issues, in terms of sovereign rights. Dagdag ni Flor Cruz, iginiit niya sa China ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mawawala kahit ang kanilang na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Tot. Sa kabila nito, nagkasunduan niya ang dalawang bansa na huwag nang palalain pa ang nangyayaring tensyon. I think that it's in nobody's interest to lead to confrontation or any untoward incidents. I think both sides are determined to keep on talking and make sure that these untoward incidents will not happen again. Which we have made that clear to the Chinese, and so we will have to agree to disagree. Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, iginiit ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz na dapat ayusin ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China sa mapayapa at diplomatikong paraan. Binawi naman ang ambassador ang pangamba ng ilan hinggil sa lagay ng mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa China. We continue to have constant engagement and connection with our Filipino residents in Beijing and other jurisdictions in China. And I'm happy to note that so far we have not been informed or not aware of any unpleasant or untoward incidents involving Philippine citizens in China. Habang patuloy ang pagsasaayos ng gusot sa pagitan ng dalawang bansa, tiniyak ng opisyal na hindi titigil ang embahada ng Pilipinas sa pagsusulong at pagbibigay prioridad sa pang-usapin ng agrikultura, infrastructure, clean energy at people-to-people ties para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mark Fetalco para sa Bayan. Okay. Nakinig nyo naman, guys. Pero dito sa part ko, guys, sa tingin nyo, if ever man napag-usapan nila na magkasundo yung Pilipinas at China hingil sa usaping West Philippine Sea, ang tanong dito, maniniwala pa ba tayo? Kasi dito nga lang sa part na to, 'di ba? Na sila yung bumangga sa atin. Ano yung sabi nila? Gumawa sila ng fake news doon sa Chinese propaganda, ano na 'yan, para ipakalap doon sa kanilang lugar. Ayan yung sabi, oh. Alam niyo guys, pag maniwala tayo sa kanila, para lamang tayong nakikipag-usap sa sinto-sinto. Biruin nyo, Philippine Coast Guard vessel deliberately stirred up trouble. Tayo daw ho yung gumagawa ng gulo. Tayo daw ho yung nag-starter pack ng away. Kahit sila naman yung bumangga. So sa tingin nyo, maniniwala pa ba tayo sa peace na yan kung sila mismo hindi tumutupad, 'di ba, sa usapan? Para naman kaming pinanganak ba kahapon. 'Di ba? Nakita nyo naman ata tong video na pinakalap nila eh. Yan oh, pakita ko na lang dyan. Yan. Oh, yan yung pinakalap nila na tayo daw ho ang bumangga. Pero ito yung video naman ng kuha ng ating Philippine Boat Resupply Mission. Yan. Yan nyo. Bangga. Diba? Yan, ang videoan yan. Anyway, diba? Kung yun nga lang na simpleng, sabihin na lang natin na collision nila. Diba? Simple lang yan ng pagkabangga. Tapos tayo yung ginawang mali. Diba? So sa tingin nyo maniniwala kami na nakikipagkasundo na kayo. Para naman kaming pinanganak ba kahapon, tarantado. Diba? Anyway guys, kayo kung maniwala kayo, pero para sa akin, 'di ba, yung pagkakasundo ng Pilipinas at China napakalabo. Kasi imagine, habol sila ng habol eh. Tsaka may mga bobong politiko na suportado pa yung ginagawa nilang kamalian.
Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.